you. Salamat po, Ate Melay. Ayan, kakay na lang po. Good afternoon po sa bawat isa and welcome po dito sa JIG CF, no? Alam nyo po, palakpakan natin ang Diyos. Malakas na palakpak. Kanina po nung pagpatay ng ilaw, ang naisip ko, si Satan gigil na gigil. Kasi alam niyo yung parang si Satan, ano ba itong mga kababaihan na to? Bakit sila makikinig ng salita ng Diyos? Kaya gumagawa si Satanas ng paraan upang hadlangan ang gawain ng Diyos. Pero God is good. Di ba po? Bumalik po ang ating kuryente. Pagpasensahan niyo na po, medyo nahulas yung makeup niyo. Pero magaganda pa rin po ang mga kababaihan. And sabi nga po, bukas po ay Happy Mother's Day. Happy Mother's Day po sa bawat isa. And bago po ako magsimula, gusto ko pong kamustahin ang bawat isa. Kamusta po ang puso nyo? Ha? Kamusta po ang puso nyo? Yung totoo lang tayo dito, real talk. Kamusta po ang puso ng bawat isa? May ano? Iba pa ba yung ano? Pumipintig. Mabilis po ba o mabagal? Nagpapalpitate, kakakape, no? Ayun, for sure po, no, iba't iba ang kalagayan ng ating mga puso sa mga oras na to. Maybe marami po sa atin ang nagagalak sa tuwa. Marami po sa atin ang masaya, puno ng pag-asa, puno ng pag-ibig. At maaari rin po, meron din po sa atin ang hindi magandang kalagayan ng puso. Maaring merong malungkot, may mabigat na nararamdaman dahil sa problema, may galit, may hinanakit, nawawala ng pag-asa, at naghahanap ng tunay na pag-ibig. Hindi po Valentine's Day ngayon, no? Pero po, ang pag-uusapan po natin ay about sa puso. Excited po ba ang bawat isa? Bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po ako manalangin. Let's all bow our heads and let us pray. Hallelujah, Jesus. We worship your name, Father. We give you glory. We give you honor. Thank you, Father. Lord, sa iyo po ang lahat ng papuri at sa iyo ang lahat ng pagsamba, Panginoon. Dalangin ko, Lord God, na itago mo ako sa inyong likuran at maihayag ko ang salita mo, ang katotohanan mo sa puso ng bawat isa. Buksan mo, Panginoon, ang puso ng bawat kababaihan, Lord God, na nandito sa hapon na ito. And ikaw yung mangusap sa kanila, Lord God. Ikaw yung manahan sa puso ng bawat isa. And anuman ang kanilang pangangailangan sa hapon na to, Lord God, katagpuin mo sila. Ikaw, Lord, ang magbigay ng katugunan, Lord God, sa anuman ang mga desire ng puso nila sa hapon na to. Lord, sa iyo po ang lahat ng papuri at ikaw lamang, O Diyos, ang aming maitaas sa programang ito, Lord God. And salita mo lamang, Lord, ang mabanggit ng aking bibig, Panginoon. Sa iyo po lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So ngayong hapon po, pag-uusapan po natin ay dalawang klase ng puso. A heart na meron tayo ngayon and the heart that we need. So hindi ko na po medyo marami pang paligoy-ligoy. Alam niyo po, spiritually, we are born with defective heart. We are born with heart defect. Mali ang tibok ng puso natin. May sira, may lamat, may nararamdaman o matigas ang ating puso. Kumbaga po sa medical term, we all need a heart transplant. Bakit po kaya? Sabi dito sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. We have a defective heart. Meron lamat yung puso natin. Sira yung puso natin because we are all sinners in the first place. We feel empty. Feeling mo walang laman yung buhay mo. Feeling mo empty ka na may kulang sa buhay natin. We feel alone. Sino yung ditong feeling mo wala kang karamay? We feel alone. Pakiramdam mo nag-iisa ka, wala kang karamay. We feel rejected. Yung feeling mo na walang nagmamahal sa'yo. Iniwan ka na ng mga tao sa paligid mo. Iniwan ka na ng kapamilya mo. We feel that you are not enough. Na parang, yung feeling mo na ginawa ko naman lahat, pero parang laging kulang. Hindi na-appreciate ng mga taong nasa paligid ko. And we feel hopeless. Walang pag-asa. Yung feeling mo na parang wala ng pag-asa yung buhay ko, eto na ako. Wala na akong magagawa. And we feel guilty.
bilang isang asawa, bilang isang magulang, bilang isang nanay, kapatid, na feeling mo, ang dami mong pagkukulang, ang dami mong mga kamalian sa buhay mo. And we feel depressed. Lalo po sa panahon ngayon o yung depression. Kasi you have difficult relationship sa asawa mo. Hindi maganda yung relasyon mo sa asawa mo, sa anak mo, or sa mga taong nasa paligid mo. Or maaring ikaw yung nade-depress ka kasi parang yung problema mo nanganganak. Diba? Hindi maubos-ubos yung problema. Katatapos lang, may kasunod agad. Diba? Hindi mauubos yung problema natin. Iba pang mga bagay na parang humihila sa atin pababa. We feel that way. Bakit natin yon nararamdaman? Kasi we are spiritually dead. Kasi yung puso po natin is not beating according to the will of God. And ayun po yung tinatanim ni Satanas sa buhay natin. Sabi ko nga po sa inyo, si Satanas po, ang purpose po niyan is to destroy our life. Ang gusto po ni Satanas talagang hilahin tayo pababa at isama tayo sa impyerno. And gustong itatak sa atin ni Satan, wala kang kwenta. You are worthless. Walang kwenta yung buhay mo, wala kang mararating. And sabi nga po dun sa verse natin kanina, it's because of our sin, dahil sa mga kasalanan natin. And it affects our relationship sa ating Panginoon. Another verse po, sabi po sa Romans 5:12, therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sinned. Yung pong kasalanan, yung nagkokos ng spiritual death natin, as well as, ito rin po yung nagkokos ng suffering natin sa mundong to. Kung bakit tayo nagsasuffer dito sa mundong ibabaw. Pero alam nyo po, hindi desire ng Lord na i-punish tayo. It's not God's desire to punish anyone, even though we deserve it. Diba? Deserve natin makasalanan tayo. Wala pong exception yan. Every one of us here, even me, we are all sinners. We deserve punishment. Pero ayaw po ng Lord na mapunish tayo. Ayaw po ng Lord na mapunta tayo sa eternal condemnation. But God wants everyone to be saved. That's why we need a new heart. Kaya kailangan po natin ng heart transplant. We need someone who can save us from our sins. Isa po sa pinakamasakit na marinig sa isang doktor, yung sasabihin sa'yo, anak, sabihin sa'yo ng doktor, nagpa-check up ka, anak, may sasabihin ako sa'yo. May sakit ka at may taning na ang buhay mo. Kung kayo po yung sasabihan ng gano'n, ano pong mararamdaman nyo? Ay, kailan po? Masaya po ba kayo pag gano'n? Anak, pasyente ka ng anak, pasyente ng doktor, no? Sasabihin ko sa'yo, may sakit kang malala at may taning na ang buhay mo. Di ba? Napakasakit po yan. Parang, yung mga pong kasabihan na para kayong pinagsukluban ng langit at lupa. Di ba? Parang siguro yung tuhod mo, hindi na nakatayo ng diretso sa sobrang natin, kung bakit gano'n yung nangyari. But also, that's the most loving doctor. Yun din yung pinakamapagmahal na doktor na sinabi sa iyo ang katotohanan. Kasi mahal ka niya. Na gusto ka niya na lumaban ka sa sakit mo at gusto niya na gumaling ka. Ganon din po sa buhay natin, spiritual na buhay natin. Masakit man pong tanggapin. Masakit pong tanggapin na tayo po ay makasalanan. But then, Jesus give us the good news. Binigay po sa atin ng ating Panginoong Hesus ang kanyang buhay, nagpapako sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan. We still have hope. Meron po tayong pag-asa at meron po tayong magandang future na nag-aantay sa atin. Amen po ba? Amen. And a heart that we need. Ano po ba yung puso na kailangan natin? We need a new heart. Ngayon po, nalaman natin, makasalanan ako, Ate Kakay. And there's nothing we can do. Wala po tayong magagawa to save ourselves para sa kasalanan na yon. There's nothing we can do na mabago yung buhay natin on our own. But to leave us to depend sa grasya ng ating Panginoon. To depend on God's grace. Sabi po sa Romans 3:24, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus.
the Savior that we need, yung isa po na makakapagligtas sa atin sa kasalanan, wala pong iba kundi sino po? Jesus. Si Jesus lamang po. At dahil po yun, hindi dahil maganda ka, hindi dahil mayaman ka, hindi dahil meron kang posisyon, hindi dahil marami kang pera, dahil po yun sa grasya, sa habag ng ating Panginoon sa buhay natin. Binigay niya ang kanyang nag-iisang anak na Jesus para tubusin ang bawat isa sa ating mga kasalanan. We deserve punishment, but God wants to save us and give us a new heart, a new life. Yun po yung gusto ng ating Panginoon, yung magkaroon tayo ng bagong puso, ng bagong buhay. And that's the greatest gift po na matatanggap natin sa buhay natin. That's the greatest gift na pwede nyo pong baunin habang buhay. Yung bagong puso, yung bagong buhay na puno ng walang kapantay na pag-ibig ng Diyos. And ano po ba ang pangako ng Lord sa bawat isa? Alam ko po, familiar na po tayo dito sa verse na to. John 3:16 to 17. Familiar po ba tayo dito? Ano po ang pangako ng Lord? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order the world might be saved through Him. Ayan po ang pangako ng Panginoon sa bawat isa. Sa bawat isa po sa atin na nandito, ayan po ang pangako ng Lord, na kung tayo po ay maniniwala at mananampalataya kay Jesus Christ and tanggapin po natin siya sa buhay natin as our personal Lord and Savior, maliligtas po tayo sa walang hanggang punishment, but we will have eternal life. And sa hapon po ito, please allow me po to share my personal experience. Katulad po ng mga testimony kanina ni Ate Edith. Bilang isang kabataan po noon, isa rin po ako sa typical na kabataan. Na barkada, pasaway. Sino po dito yung mga kabataan? Lahat tayo kabataan dati, syempre. Meron po bang dinagdagan sa kabataan dito? Di ba? Lahat po tayo naging kabataan. Typical na nababarkada. Sino dito yung mga pasaway na nanay dati? Yung mga nagka-cutting classes, mga mami, umami na kayo, wala dito mga anak nyo. Yung hindi nakikinig sa teacher, ganyan. Typical na pasaway, mabisyo. Mami, may project, pero wala talaga. Nasa bahay ng barkada, nagiinuman. Tonto si nanay, siguro si nanay yung kabataan niya. Diba? Yung typical na kabataan tayo po, no? Yung mabarkada at syempre naghahanap ng atensyon, naghahanap ng pag-ibig sa ibang tao. At nagkaroon din po ng pagkakataon na maisama din po ako sa youth fellowship, sa Taytay po noon, and sa youth camp, na kung saan po ay nakilala ko si Lord. Natagpuan ko po yung tunay na pag-ibig na nagpuno sa puso ko and sa buhay ko. And kung babalikan ko po yung buhay ko noon, kung babalikan ko po, lagi po akong pagka iniisip ko yung buhay ko dati na walang relasyon sa Lord at yung buhay ko po ngayon, ang lagi ko lang pong nasasabi, salamat Lord. Thank you Lord. Salamat kasi minahal ako ni Lord kahit makasalanan ako. Salamat sa Lord kasi pinatawad niya ako. Ang dami kong kasalanan sa magulang ko, sa mga taong nasa paligid ko, pero pinatawad ako ng Lord. Tinanggap niya ako sa kabila ng kamalian ko sa buhay. Minahal niya ako ng buong buo. Binago niya yung buhay ko. And simula po noon, hindi na ako bumitaw sa Lord. Sabi nga po ni Ate Melay, simula noon hanggang ngayon po, nagpatuloy po ako sa paglilingkod sa Lord. And hindi po ako exempted sa problema. Kahit po naglilingkod ako sa Lord, madami pa rin pong problema. Lahat po yon, walang exempted. Lahat po tayo nakakaranas ng problema. And ako rin po nakaranas ng family problem na hindi ko maisip na mangyayari sa pamilya namin. Pero nanatili po ako sa piling ng Lord at masasabi ko po talagang napakabuti ng Diyos. Dahil siya yung nagbigay ng kalakasan sa panahong hinang-hina ako at gusto kong sumuko. Si Lord yung nagbigay sa akin ng pagmamahal, naniyakap niya ako. At kung bakit nandito po ako sa inyong harapan at patuloy na ibinabahagi ang kadakilaan ng Diyos, it's all because of the grace of God.
Diba? Hindi po yun dahil sa camp. It's not about the camp, hindi about sa program that time, hindi about sa youth fellowship or camp that time, but it's all because of the love of God na naranasan ko personally. And sa hapon pong ito, naniniwala po ko walang aksidente sa Lord. Hindi aksidente kung bakit ka nandyan. Hindi aksidente kung bakit ka na-invite. Hindi aksidente kung bakit kinulit ka ng kumari mo, umattend ka sa evangelism. Hindi po aksidente kung bakit po tayo nandito sa mga oras na to. Dahil naniniwala po ko, this is the right time that God wants to talk to you. And this is the right time para malaman mo kung gaano ka kamahal ng ating Diyos. Naalala niyo pa po ba when was the last time na lumapit po kayo sa Lord? Kailan po kayo huling nagkaroon ng malalim na panalangin o pakikipag-usap sa Lord? Again, tatanungin ko po ulit kayo, kamusta po ang puso nyo sa mga oras na to? Saya. Alam ko po, no, bilang isang nanay, tayo po bilang isang mga nanay, bilang isa pong may bahay at may asawa, no, madami po tayong mga burdens sa buhay natin. Madami tayong responsibilidad. Madami po tayong gustong gawin para sa pamilya natin. Madami tayong pangarap para sa pamilya natin, para sa sarili natin. And mahirap pong gampanan lahat yon by our own. Hindi po natin kayang gawin lahat yon. Hindi po natin kakayanin na makamit yung mga desire ng puso natin by our own. We need Jesus na magbibigay sa atin ng kalakasan, ng wisdom, para magampanan po natin yung role natin bilang isang nanay, bilang isang may asawa, at bilang isang kapatid at isang tao po sa mundong ito. And sa hapon pong ito, gusto ko pong maging totoo tayo sa sarili natin. Maging totoo po kayo sa sarili nyo. Huwag nyo pong isipin kilala nyo po ba yung katabi nyo? Huwag nyo pong isipin na, pagtatawanan ako ng katabi ko. Huwag nyo pong isipin yung katabi nyo, but isipin nyo po kung ano yung puso nyo. Anong kalagayan ng puso nyo po sa mga oras na to? Ikaw ba yung madaming dalang kabigatan sa puso mo ngayon? God is telling us right now to surrender everything sa Lord. Kung ikaw yung maraming dala-dala, bigat na bigat ka na, ang dami mong iniisip, iniintende, problema, surrender everything sa Lord. And gagaan, tutulungan tayo na buhatin lahat yon ng ating Panginoon. And if you think ganyan ka na talaga, walang mababago sa buhay mo, ito na yung pamilya mo, ito na yung buhay mo, God is telling you right now, I have a plans for you. Hindi pa ako tapos sa buhay mo. Meron pa akong magandang plano para sa'yo. And if you think na walang magmamahal sa'yo ng tama at tapat, kasi iniwan ka ng asawa mo, iniwan ka ng mga kapamilya mo, iniwan ka ng mga taong nasa paligid mo, God is telling you right now that I love you so much. God is telling you right now na gusto niyang ma-experience mo yung tunay na pag-ibig na nagmumula sa Diyos. And if you feel alone, feel empty, depressed, natatakot, nahihirapan, naguguluhan ka na sa buhay mo, God wants to embrace you. Isipin niyo po, nandito ang Panginoon sa harapan niyo, open arms. Gusto niyang sabihin sa'yo, anak, nandito ako. Handa kitang yakapin. Lumapit ka lang sa akin. God is offering us a new heart, a new life, and the eternal life. God wants a personal relationship with you. Sometimes po ang iniisip natin, ang laki ng kasalanan ko, hindi ako kayang patawarin ng Diyos. Ang dami kong kasalanan nagawa na feeling mo, hindi ka na kayang patawarin ng Lord. Ang katotohanan po, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us.
matatanggap lang po natin ang tunay na kapatawaran na nanggagaling sa Diyos kung tayo po ay magpapakumbabang lumapit sa Kanya. Hindi po tinitingnan ng Diyos kung gaano kalaki yung kasalanan natin. Wala pong palakihan, wala pong paliitan, pakauntian ng kasalanan dito. But God is offering forgiveness to everyone just for one reason, kasi mahal ka niya. Mahal tayo ng Diyos. And Jesus came to take away our sins. And sa ating pong pagpapatuloy, maaari ko po bang ulit anyayahan ang bawat isa na tumayo and tawagin ko po yung musicians. Katulad po nung kinanta natin, hindi man po tayo familiar dun sa kanta natin kanina, pero buksan po natin yung puso natin and make this song, yung kanta po natin as your prayer. Sabi ko nga po sa inyo, kung kilala nyo po yung katabi nyo, kung kumari nyo po yan, wag nyo pong pansinin. Ang isipin nyo po is ikaw at yung relasyon mo sa ating Panginoon. Ikaw at kung ano ang laman ng puso mo sa mga oras na ito. Alam nyo po, alam ng Diyos lahat ng laman ng puso natin. God knows everything sa buhay natin. Wala po tayong maitatago sa ating Panginoon. Nakikita ng Lord kung ano yung laman ng puso natin. And as we sing this song, hayaan po natin na si Lord yung kumilos, yung banal na spirito, yung kumilos sa yung puso, sa yung buhay, katagpuin ka niya. Maging tapat po kayo sa harapan ng ating Panginoon. Kung nahihirapan kayo, tell it. Diba? Sabihin nyo sa Lord, Lord, nahihirapan ako. Lord, ang bigat ng nararamdaman ko. Kung ikaw yung meron kang hinanakit sa pamilya mo, may galit ka, may tampo ka, surrender it sa Lord. Sabihin mo lang, Lord, alam ko mali yung nararamdaman ko, and I surrender it to you. Kung ikaw yung tingin mo, parang walang nangyayari sa buhay mo, puro problema lang, surrender it sa ating Panginoon. Sige po, if you want to close your eyes, pumikit po ang bawat isa, and isipin mo lang, ano yung gusto mong sabihin sa Lord sa mga oras na to? Ano yung gusto mong ibigay sa Kanya? If you want a new heart, gusto mong humingi ng kapatawaran, Lord, patawarin mo ko sa mga kasalanan ko. Tell it, sabihin natin sa Panginoon. And sa pag-aawitan po natin na to, sa pagkanta po natin, make this as your prayer. Na parang sinasabi mo to sa ating Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, Panginoon,
Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Muli po nating awitin to. Suko'y iyong Hayaan mo na siya sinisiyasa. sa atin ng Lord yung puso mo. Buhay ko'y Give it everything sa Lord. inoalala. Natatakot ka, nangangamba, Ang lahat kong namumblema ka, may sakit ka, hinihin, surrender everything sa Lord. yaw. And surrender your life to Jesus. Ay, tiyak mo ang nalalaman. Yes. Ang lahat ng aking ginagawa. Kung tingin mo ito yung pagkakataon mo para iiyak lahat sa Lord, walang pipigil sa'yo, iiyak mo lahat sa Lord. Kung this is the time for you to cry out, Lord, help me. Lord, I need you in my life. Lord, hindi ko na kaya. Ay, tiyak mo Sabihin mo lahat sa Panginoon kasi naririnig ka ng Lord. Nakikita ka ng Lord. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay Yes, dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. And sa hapon po ito, habang ang lahat po ay nakapikit, I want everyone to close your eyes. Pikit po tayong lahat. Kung gusto mo po sa mga oras na to, na gusto mong magkaroon ka ng bagong puso, gusto mong matanggap yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, gusto mong humingi ng kapatawaran sa Lord, I ask you to raise your hand. Habang ang lahat po nakapikit, wala pong nakakakita sa'yo, itaas mo yung kamay mo if you want to surrender your life to Jesus. Kung gusto mong ibigay lahat ng dalahin mo sa Lord, itaas mo yung kamay mo. Huwag kang mahiya. Walang nakakakita sa'yo. It's between you and the Lord. And habang nakapikit ka, habang nakapikit ang lahat, samahan mo ko, sabayan mo ko sa panalangin na to. Sabihin natin, Lord, nagpapakumbaba akong lumalapit sa iyo sa mga oras na to. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo ko, Panginoon. And dalangin ko, Panginoon, na buksan mo yung puso ko, yung buhay ko, upang maranasan ko ang pag-ibig mo. And Lord, sa mga oras na to, tinatanggap kita sa puso ko, sa buhay ko.
bilang Diyos at tagapagligtas. Iligtas mo yung buhay ko sa kapahamakan. Bagkus, Panginoon, bigyan mo ko ng buhay na walang hanggan. And dalangin ko din, Panginoon, na samahan mo ko na magpatuloy na kilalanin ka, magpatuloy sa pananampalataya sa iyo. And dalangin ko din, Panginoon, na tulungan mo ko na mabago yung buhay ko. Ano man yung nararamdaman ko sa mga oras na to, kabigatan, kalungkutan, kapighatian, galit, Lord, I surrender everything sa inyo, Panginoon. Ikaw yung magbigay ng comfort, ng kapayapaan, ng kagalingan, Panginoon, sa buhay ko. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen and amen.